Isang mapagpalang araw po ng Lunes sa inyong lahat, mga kapatid. Araw po ng Lunes sa loob ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Pagbati po sa lahat ng mga viewers and followers of our daily gospel reflection. Binabati ko din po ang lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua at ang lahat po ng mga tumutulong sa amin, mga benefactors ng National Shrine of San Antonio ng Padua. At pasasalamat po sa lahat po ng mga nakiisa sa napakahalagang gawain kahapon nang ipagdiwang natin ang kapistahan ni Jesus poong Santo Niño. Sa mga nangasiwa po sa prosesyon, mga kabataan na nagsayaw ng sinulog, at sa nagpahiram po ng imahen ng Santo Niño, at lahat po ng mga sumama sa prosesyon, dumulo ng misa, maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kapatid, welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon pong araw ng Lunes sa loob ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Atin pong pagnilayan ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Mula po ito sa ikatlong kabanata, mga talata 22 hanggang 30. Ang pamagat po ng pagninilay na aking babahagi ay nagsasabing, "Why are there people who hardly find good in others?" Yung bang may mabuti naman silang ginawa, pero bakit hindi nila nakikita? Yung bang parang puro pangit na lang at hindi maganda ang nakikita kahit maganda naman ang ginagawa ng kapwa. Sa ating ebanghelyo, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Sa totoo lang, napakalaking palaisipan po sa akin ito. Si Jesus po ay nagpalayas ng demonyo, nagpagaling siya ng taong inaalihan ng masamang espiritu, and yet, sinasabi nila na yung kapangyarihang ginamit ni Jesus ay nanggaling sa prinsipe ng mga demonyo na walang iba kundi si Beelzebul. Hay, buhay nga naman. Bakit nga ba may mga taong parang wala nang nakikitang maganda sa mabuting ginagawa ng kanilang kapwa? Yung bang sisiraan ka pa, pag-iisipan ka pa ng masama, gumagawa ka ng mabuti para sa iyong kapwa, pero sa huli, pangit pa rin ang tingin. Nako, hindi na po bago sa aking karanasan, at siguro kayo din ay nakaka-encounter po ng mga taong ganyan. Huwag natin masyadong ubusin ng oras sa mga taong ganyan. Ituloy lang natin ang ginagawa nating mabuti. Basta't ito'y tunay na mabuti, wala tayong dapat ipangamba, sapagkat ang kanilang sinasabi na mali tungkol sa atin ay mas marami pang sinasabi tungkol sa kanilang tunay na kulay at pag-uugali. When you are doing what is right, there's nothing that you have to worry. Everything will be all right. Kaya nga mga kapatid, sa ating ebanghelyo, ang Panginoong Hesus ay gumawa na ng mabuti, pero ang sinasabi nila, galing sa demonyo ang kapangyarihang ginamit ng Panginoon sa paggawa ng kabutihan. Mga kapatid, ayon po sa isang pag-aaral na ginawa, may mga tao po talagang insecure. At ano po ba yung mga taong insecure? Yung bang hindi nila nagagawa maging masaya sa pagtatagumpay ng iba o sa mabuting ginagawa ng iba? Yung bang lagi na lamang may nakikitang mali kahit sa tamang ginagawa ng kapwa? May mga tao talaga insecure. At kapag na-insecure, ay lagi po yan naiinggit. May mga pagkakataon, madidiscover mo na may ibang taong na-insecure o naiinggit sa'yo. Hindi mo alam, pero may mga tao talagang ganyan. Ang sagot, may mga taong naiinggit o
o na-insecure dahil mayroong kulang. Yan ang ating alamin. Ano ba ang kulang? Inggit ka sa iba dahil may bagay na maaring meron ng iba na wala sa iyo. O pwede namang meron ka rin naman pero kulang kung ikukumpara sa kung anong meron ang iba. Na-insecure naman sa iyo ang ibang tao dahil may nakikita silang bagay na nasa iyo na wala sa kanila. O kaya naman ay kulang yung nasa kanila kung ikukumpara sa mga bagay na nasa iyo. Pwede din naman na pareho kayong na-insecure sa isa't isa, magkaibang level nga lang. Ayan po ay nangyayari naman talaga. Halimbawa, matalino ka, pero madidiscover mo, may mas matalino pa pala sa'yo. Mayaman ka, pero madidiscover mo, ang dami palang mas mayaman pa sa'yo. May kotse ka, meron din naman yung iba, pero mas maganda nga lang kung kumpara sa meron ka. Nainggit ka pa rin. Insecurity po ang tawag dyan. O kaya naman, pangit ka, pero later on you discover, may mas pangit pa pala sa'yo. O di, masaya ka pa, hindi ka dapat na-insecure. O kaya naman, gwapo ka, gwapo siya, pero mas gwapo ka pala sa kanya. O di ba? O di, mas masaya ka. Pero hindi dapat kinukumpara ang sarili sa iba. Kaya tandaan po natin mga kapatid, sa mga sandaling may na-insecure sa atin, iyon ay posibleng dahil sa merong bagay na nasa iyo na hindi nila makita sa kanila. O kaya naman, yung nasa iyo, gusto nilang mapasa kanila. Insecure po ang mga eskriba sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Sapagkat si Jesus gumagawa ng mabuti at dumadami ang kanyang mga tagasunod. Mas nakikilala si Jesus sa mga tao kung ikukumpara sa kanila na nagtuturo nga ng mga bagay tungkol sa kautusan, pero posibleng hindi naman isinasabuhay ang kanilang mga ipinangangaral o itinuturo sa iba. Mas nagiging credible ang Panginoon. Nawawala na po sila ng credibility at authority sa ibang tao. Dahil dito, sisirain nila ang kredibilidad ng ating Panginoong Hesus. Kaya maging maingat po tayo dahil baka may nakikitang mga bagay mula sa atin ang iba na wala sa kanila. Nako, pwede pong maging cause ng insecurity ng iba yan. Ang tanong, paano nga ba natin mapaglalabanan ang insecurity o ang pagiging maingitin? Una, tanggapin mo na hindi lahat ng bagay ay mapapasayo at magpasalamat ka sa Diyos kung ano ang ibibigay sa iyo o kung ano yung nasa iyo na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang bawat isa ay tumatanggap ng biyaya mula sa Diyos ayon sa kanya-kanyang kakayanan. Kaya, huwag mong ipilit na maging katulad ka ng iba. Just be yourself. Be happy for who and what you are, and be happy for whatever you have. Mahal ka ng Diyos. Ano man meron ka, ano man katangian meron ka, hindi po nababawasan ang pagpapahalaga at pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bagamat tayo po'y magkakaiba. Pangalawa, iwasan mo ang ikumpara ang iyong sarili sa iba at kilalanin mo ang iyong kabutihan at maging ang kabutihan ng iba. Kung ang iba ay umaangat sa buhay, ipagpasalamat mo. Kung meron ka namang magagandang katangian, ipagpasalamat mo. Huwag kang maging mayamang para tingnan mas nakabababa ang iba dahil sa tingin mo, mas magaling ka sa kanila. Pag ganun ang ginagawa mo, nagkukumpara ka na ng iyong sarili sa iba. Sabi nga ng isang manunulat, you may be the brightest star today, but someday another star will rise brighter than you are. But it doesn't mean that you are not bright, that you are not good, and that you are not beautiful or successful. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun. Kung ikaw ay isang star, ay maglingning ka bilang tunay na star. Pero, hindi dapat magpa-stariray o magpa-star o makipagpaligsahan sa iba. Sapagkat ang buhay po, hindi naman isang malaking kompetisyon na kailangang makipagpagalingan tayo sa iba. Learn to rejoice and become grateful about your own goodness and be happy about the goodness that we see and discover in others. Kaya mga kapatid,
Sana huwag tayong maging insecure. Maging masaya tayo kung ano tayo at kung ano ang meron tayo. At maging masaya din naman tayo para sa iba kung ano sila at kung anong meron sila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa anumang kaloob na ibinibigay mo sa amin. Tulungan mo kaming lagi magpasalamat sa iyong kabutihan at sa anumang bagay na ipinagkakaloob mo sa amin. Maging masaya nawa kami at mapagpasalamat din, hindi lamang para sa biyayang aming tinatanggap, kundi sa mga biyayang tinatanggap din ng iba. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share, ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Maraming salamat po. Sana'y nasa ligtas kayong kalagayan. Pagpalain tayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.